Hello mga kaibigan nating farmers all over the Philippines. Yung araw po ay gusto ko lang talagang i-share naman sa inyo yung isang bagay na nangyari dito sa ating farm, na nagbunga po yung ating Lakatan farm sa loob ng 7 months. Yun po yung nangyari dito. So punta po tayo sa puno na nagbubunga. Ito po yung isa, nagbubunga po ito. Yung naputol yung isang dahon, makikita natin dyan po, palabas na yung bunga na yan. Yan po. 7 months old. Medyo mahina. Okay lang. Yan po. Ano ba yung mga reasons? Siyempre po, pag-usapan natin yung mga reasons kung bakit napapabunga yung saging na Lakataan sa loob ng 7 months. At yung iba naman, umabot na ng 1 year and a half, hindi pa nagbunga. Yung iba naman, mag 2 years na, hindi pa rin nagbubunga. At ano ba yung nangyayari? Explain po natin sa inyo sa haba na ng ating experience po dito. Pero bago po yan, puntahan po natin yung isang puno pa dito. Ito po yung second area natin, second expansion. Konti lang po itong mga puno, mga 100 plus lang ito. Pero nagbunga yung dalawang puno dito. Pagpasok po talaga ng 7 months. Ito po yung may plastic. Nabang ko na. Lumabas po yung bunga dyan. Nabang ko lang kung kita ninyo, medyo hindi pa masyadong clear, pero labas na po siya talaga yung puso. Saan ba yung banda yung maganda? hindi mahanap yung ano niya, yung tawag. Labas na po yung puso, yan po. Labas na po yan. Malamang bukas ay yung dulo niyan papunta na sa ilalim. Bukas ng umaga. Nagbunga po siya. 7 months po. Ang mga reasons po behind, mga ka-agree, kung paano ba nangyayari, bakit nagbubunga yung ating Lakatan sa loob ng 7 months po, with compare po sa ibang mga plantation, gaya po ng Mindanao area, compare po dito sa Iloilo, bigay tayo ng mga pinagkaiba nila. Bakit ba? Sa ibang, unang na po sa ibang plantation po, pag mag 7 months po, hindi lang po yung ganito kataas, mas mataas pa dito karamihan. At sa 7 months old po, hindi po tayo makakakita ng mga dahon na may dahon pa dito. Wala na ito. Matangkad po sila. Malamang yung pinakamataas ng ano ng dahon na ay mga ito na. Yan na yung last leaf. Matatangkad po yun doon sa Mindanao. Nakikita natin. Ito, wala na ito sa ilalim na ito, mga sanga-sanga. Pero dito sa atin, ito, mga 2 feet lang ito. Mga 2 feet lang ito mula sa lupa. May dahon pa. 7 months old pa. Ito naman ay nasa mga 3 feet. Ito yung last leaf na hindi ko pinutol. Mula po dyan hanggang dito, mga 3 feet lang yan. Yan po, 7 months old na po yan. Yan po, pag atras tayo, ganyan po itsura. Yan po, 3 feet. Yung diferensya po kasi, itong ating area dito, hindi po tayo nakafocus kasi sa mga pataba na inorganic. Focus po kasi ito sa organic na pataba, kaya malaki talaga diferensya. Kung sa diferensya lang, nagbubunga na rin yung mga inorganic sa 7 months, pero diferensya niya, napakalaki ng puno noon at saka napakatangkad ng mga saging noon. Pag inorganic talaga, lahat yung gagamitin doon, dahil po yung organic na mga pataba po natin kasi, mga ka-agree, mga kasaging, mga karakatan, slow release po siya. Slow release, ibig sabihin po, kahit nilagay mo na sa lupa, kahit 1 month na yan dyan sa lupa, hindi ka agad-agad kakainin ng tanim natin, as long as hindi pa siya nadidecompose ng tama. Gaya po ito hanggang ngayon. Itong mga manure na ito ng kambing, 4 months na yan dito, hindi pa na-decompose lahat. Yung sa ilalim niyan, yun yung nadidecompose. Yun pa lang yung kinakain ng puno na ito. So slow release, masyadong mabagal. Pero kung inorganic po, kaya ng urea, triple protein, 1620, ayan po, mga ganung abono. Pag yun po, binigla mo nilagay yan dito, kahit bawat puno, maglalagay ka lang ng 300 grams, 400 grams, hanggang 500 grams. Nako! Bibiglain sa paglaki yung puno ng saging. Kaya talagang sa loob ng 7 months po, magbubunga po yun. Kasi nga, paglagay mo pa lang ng fertilizer, within 2 days, pag natunaw ka agad yan, 1 day, 2 days po, kakain ka agad yung bananas. Kakain ka agad ng nutrients.
ng fertilizer itong mga banana. Pero pag pag organic po, hindi po ganun. Kahit na mga concoctions, paglagay mo dyan na mga drenching natin dito, hindi po kaagad kakainin yun. Mga 1 week to 3 weeks pa bago kumain yung saging. Kaso yun nga, pakunti-kunti yung kain, hindi masyadong mabilisan gaya po ng mga inorganic. Kasi yung organic, gagawin muna ng nature, ng lupa na inorganic para makain ng ating mga saging na lakatan. So yun yung diferensya. Magbubunga na rin ito sa loob ng 7 months po, pero bihira lang yan. Bihira lang po talaga yan. Pero pag puro inorganic nilagay natin dito, walang organic at bigla ang paglagay ng ng abono dito mga ka-agri, malamang na ngayon pa lang nasa kalahati na siguro may mga bunga na. Yun po, siguro mga 1/2 po nito sa loob ng 7 months may bunga na. Kahit walang kalahati, kahit 1/4 lang po dito, nagbubunga na talaga. Kasi bigla po kasi pag kumain ng abono yung saging natin na puro inorganic. At lalo na po pag marami tayong maglagay ng abono sa lupa. Yun yung diferensya. Pero nabatid po natin dito, kahit na more on organic approach po tayo dito, magbubunga pa rin sa loob ng 7 months, pero bihira lang po talaga. Unless otherwise na lang po, talagang mataba talaga yung lupa. Talagang marami yung magagandang nutrients sa ilalim. Ito ngayong lupa natin, nakikita ko napakarami po ng organic matters dito. Kung ako dito, mas napakarami po. Isa kulay pa lang ng lupa. Texture pa lang po ng lupa. Alam mong maraming organic. Maraming nadidecompose dito lang yan. Pati nga yung mga husk ng coconut, pinapabayaan na yan dati dito, na mabulok yan dito. Kaya nga marami talaga organic matters dito. Yung kulang lang po kasi dito, naglalagay tayo ng inorganic, pakunti-kunti lang. Kasi hindi natin gustong mangyaring ganon. Kasi yung approach na talaga natin dito ay kung pwede nga wala nang inorganic wala na sana Yung nabatid lang natin sa saging na lakatan, pag nag-pure organic po tayo dito, dapat po talaga puspusan yung drenching ng mga concoctions para maano man lang yung kapasidad ng inorganic. Kasi sabi ko nga kanina, napaka slow release po ng organic. Pero kung maghahanap po ng saging na safest, yun na yun po. Maghahanap ka ng saging na malakas sa mga peste, malakas po sa mga sakit, banchitap, kung ano pa ba yung mga sakit-sakit sa saging, malakas po talaga resistensya pag organic. Compare po sa inorganic, yun po, pinakita na natin sa inyo, gaya po nito. Nang nagtanim po tayo dito, hindi nga lahat ng mga tinanim natin dito puro okay, dahil nag-replant rin tayo dito ng mga tinamaan po ng banchitap. Sana ba yun? Ito po, gaya po nito, yung itananim ditong una, hindi na po ito. Dito po tayo nagtanim ng una dito sa butas na yan pero tinamaan po siya ng banchitap. Nagtanim po tayo mga 1 foot from here, nagtanim po tayo dito. Ito pa lang po siya, ganyan pa lang po siya kalaki. Iniwanan na ng iba. Pero nang nag-replant po tayo, hindi po siya matatamaan. Wala po siyang tama. Talagang maganda yung kanyang paglaki. Yung ito rin po ay replant rin po ito. Kasi yung tunay na pinagtamnan niyan dito ay may tama ng banchitap. Dito po yun. 1 foot dito. Ay, baka ito pa ay tubo Baka ito pa ay may banchitap. Tumubo pa nga At itong isa rin, yan po. May tama rin ng banchitap. Yung unang pinagtamnan niyan po dito ay ito. Dito. Pero atras tayo ng 1 foot mula po dito. Pero nang tumubo siya, lumaki siya, wala po siyang tama ng banchitap. Kasi nga more on organic, malakas resistensya. Kasi mahirap po minsan kung may banchitap dyan at contaminated pa yung area, tandaan mo kaagad, malamang ito tatamaan rin ng banchitap. Kasi ilang beses po yung nangyari sa amin nang nagtry tayo ng mga ilang taon na talagang nagdadaan. Ganun po talaga pag malapit lang ganyan, mostly ginagawa namin, magtanim kami ng 1 foot
or 1 foot and a half sa dyan sa ano, nagtatanim na rin dyan sa kabila kasi pwedeng isa sa kanila talaga tatamaan. Kasi nga malapit siya sa may contaminated area. Pero sa ngayon po, dahil more on organic approach, hindi po siya basta-basta matamaan. Malakas resistensya mga ka-agri. So ito, naghahabol siya. Ito yung katabi niya, malapit ng magbunga, ganyan sa kataas. Pero po ito, naghahabol po siya. Kahit na replanted lang po siya mga ka-agri. So yun, yun yung mga basic na nangyari dito. Kahit na more on organic approach po tayo mga ka-agri, kaya niyang magbunga sa loob ng 7 months. Pero kung kulang tayo dito sa sipag, kulang tayo dito sa pagbibigay ng kanilang kapangangailangan, nutrients management po nila mga ka-agri, malamang magwa 1 year po hindi pa po ito magbubunga. Kahit magwa 1 year pa po, hindi pa lalabas yung puso. Kasi nga, nakadepende itong mga tanim nito sa atin. Kung anong ginagawa natin dito, yun yung gusto nyong ibalik sa atin. May dumaang airplane. Silong malaki. Huwag na yung airplane. Yun po mga ka-agri. So sana po nakapagbigay po tayo ng konting tawag doon. Encouragement sa inyo. Ito po ay in-expect kong susunod na magbunga. 7 months magbunga. Ano ba yung mga nature na nakikita ko? Ito po pakikitaan ko kayo ng reason why. Dito tayo. Yan po. May nabiyak. May nabiyak na sanga. Andyan na po talaga yung malapit yung yung bunga palabas. May nagbiyak dyan. Yan po yung mga palatandaan pag may nabibiyak ng sanga sa itaas. Malapit nang lumabas yung bunga. So June 2 pa lang tayo ngayon. Malamang lalabas tong video natin after 1 week. Ibig po sabihin, baka next week palabas na yung bunga nito. Kasi may nakita po tayong palatandaan. Yun po yung mga tips lang po yun mga ka-agri. Alam mong malapit nang lumabas yung bunga. Kasi pati yung sanga sa taas, na andun na talaga sa taas ng mga sanga ay nabibiyak. Yun po, dyan po yung puso. Or above of that na. Maaring sa taas na ng mga sanga na yan yung puso. Kasi nabiyak. Ito rin po, may nabiyak kulong kita nyo. Ay, sandali. Yan po. Yung sanga, yan po, yung itim na line. Mayroon siyang line. Ibig sabihin na biyak po yung sanga. Diyan na po yung puso. Malapit na yan dyan. Diyan na po yan. Kaya, hindi magtatagal. Lalabas yung bunga. So, yun. Masaya po tayo mag-share sa inyo. Ibig sabihin, hindi tayo makapaghintay ng masyadong matagal. Magiging pera na rin ito. Dahil, yun na nga mga ka-agri. Yun na nga. Nang nakahigop lang ito ng maraming tubig dahil nga na yung mga organic fertilizers nito nakatambay na, bibiglain na lang talaga yung puno sa biglang pagtaas ng mga puno at saka paglaki ng mga puno at magbubunga na lang talaga. Ito expected, malapit na yan. Ito malapit na ito. Ito malapit na ito. So yun, hindi talaga magtatagal, magbubunga na mga ka-agri. Hanggang dito na lang, maraming salamat po. Sana po ay nakapagbigay ng encouragement. At 7 months old, magbubunga po talaga yung lakatan. Pag alam mo yung ginagawa. Hanggang sa muli, God bless us all. Mabuhay ka magsasakang Pilipino.